Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng pamilya at sa tunay na kahulugan ng pagsasakripisyo? Samahan ninyo akong muli sa paglalakbay na ito. Sabi nila, ang pinakamalalim na pagmamahal ay hindi laging isinisigaw. Minsan, ito ay ibinubulong sa pamamagitan ng mga gawaing hindi nakikita ng mata at nararamdaman lamang ng pusong bukas at nakauunawa. Paan na namumpungham? Ano kung ang pag-ibig na inaakala mong wala ay nagkukubli lamang sa likod ng isang maskarang bakal? Ang mabigat na amoy ng lumang kahoy at mamahaling pabango ang laging sumasalubong sa sinumang papasok sa mansyon ng mga Monteverde. Ngayong gabi, tila mas masidhi ang bigat na yon, nakakapit sa hangin, sa bawat sulok ng marangyang Villa Esmeralda. Sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa mahogany kung saan nakahanay ang mga kubyertos na kumikinang sa ilalim ng aranyang kristal, ang usapan ay kasing bigat ng katahimikang namamagitan sa bawat salita. Ang ambagan para sa simbahan ng ating mga ninuno, simula ni Don Ricardo, ang patriarka ng pamilya, ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi matitinag. Para kay Laya Sinagtala, ang bawat pagtitipon ng pamilya ay isang pagsubok. 20 taon na siyang asawa ng panganay na anak na si Dalisay, ngunit hanggang ngayon, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang anino sa loob ng mansyon na ito. Isang aninong nagsisikap magkasya sa hulmang hindi para sa kanya. Ang suot niyang simpleng bestida ay tila sumisigaw ng kaibahan sa gitna ng mga alahas at disenyong damit ng kanyang mga hipag at tiyahin. Ang kanyang mga kamay, na bahagyang nanginginig, ay itinatago niya sa ilalim ng mesa. Siyempre, Tiyo, ang pamilya natin ang laging mangunguna riyan. Segunda ni Tita Marisol, na ang nangiti ay kasing talas ng kanyang mga mata. Dapat lang na ipakita natin kung gaano tayo pinagpala. Lalo na sa mga panahong ito, marami ang nagkukunwaring may kaya, pero sa probinsya lang pala galing ang ugat. Misi isang munting patutsada, direkta at walang paligoy-ligoy. Naramdaman ni Laya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Yumuko siya ng bahagya. Nagkunwaring pinupunasan ang isang di nakikitang dumi sa kanyang damit. Ito na ang pagkakataon. Kung hindi niya sasabihin ngayon, baka hindi na siya magkaroon ng lakas ng loob. Huminga siya ng malalim. Ang puso niya ay tumitibok na tila isang ibong gustong kumawala sa hawla. Mama, Papa, halos pabulong niyang sabi, sapat lang para marinig ng mga nasa dulo ng mesa. Natahimik ang lahat. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya, kabilang na ang mga mata ng kanyang biyenan. Si Senyora Amora Monteverde, isang babaeng ang mukha ay tila nililok mula sa bato. Laging seryoso. Laging hindi mabasa ang iniisip. May gusto kang sabihin, Laya? Tanong ni Senyora Amora, ang boses ay malamig at walang emosyon. Sa sana po, kung papayagan ninyo, nanginginig ang boses ni Laya. Matagal na po akong hindi nakakauwi sa probinsya ng amihan. Ngayong Pasko po sana, gusto ko lang pong makasama ang aking mga magulang. Sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang kamay ng kanyang asawang si Dalisay na mahigpit na humawak sa kanya. Isang tahimik na pagsuporta. Ngunit nang tignan niya ito, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng lalaki. Alam nilang pareho na ang simpleng hiling na ito ay hindi simple sa pamilyang ito. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Tila bawat paghinga sa silid ay pinipigil. Si Tita Marisol ay may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi sumagot si Senyora Amora sa tanong ni Laya. Sa halip, ang mga mata nitong matatalim ay muling ibinaling sa kabuuan ng lamesa. Ang kanyang tingin ay tumagos, naghahanap, at sa huli huminto. Direkta kay Laya. Bago natin pag-usapan ang mga personal na lakad, deklara ni Senyora Amora sa isang boses na nagpapatahimik sa buong silid, kailangan muna nating pagkasunduan ang espesyal na ambag ng bawat pamilya
para sa simbahan ngayong taon. Sa kanilang silid, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Laya, malayo sa mga mapanuring mata ng mga kamag-anak ng kanyang asawa. Dito, sa maliit na espasyong ito na nagsisilbing kanlungan niya sa loob ng Villa Esmeralda, naroon ang lahat ng kanyang pinakaiingatang pag-asa. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang baul na nakatago sa ilalim ng kanilang kama. Mula roon, inilabas niya ang 2 kahon na maingat na binalot sa mamahaling papel. "Halika, Dalisay. Tingnan mo." Mahinang tawag niya sa asawa. Lumapit si Dalisay. Ang muka'y bakas pa rin ang pag-aalala. Umupo siya sa tabi ni Laya sa kama. Sa liwanag ng kanilang lampara, binuksan ni Laya ang unang kahon. Isang gintong kwintas na may palawit na hugis puso ang kumislap sa loob nito. Simple ang disenyo pero mabigat at purong ginto. "Para kay nanay," sabi ni Laya. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang malamig na metal ng kwintas. Buong buhay niya, hindi siya nakasuot ng ganitong alahas. Lagi niyang isinasanla ang anumang meron siya para lang mapag-aral kami. Panahon na para maranasan naman niya. May ngiti sa labi ni Laya. Isang ngamang ngiting may kasamang luha sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang pangalawang kahon. Isang relong de kalidad. Para sa lalaki ang laman yon. Para naman ito kay tatay. Para sa bawat oras na ginugol niya sa bukid. Para sa amin. Hinawakan niya ang kamay ni Dalisay. "Ito ang pinag-ipunan ko mula sa mga sideline ko sa pagbe-bake, mahal. Gusto kong maging proud sila sa akin. Gusto kong makita nila na hindi sila nagkamali sa pagpapalaki sa akin." Niyakap siya ni Dalisay. "Maganda yan, mahal. Napakaganda," sabi nito. Ngunit ang boses niya ay kulang sa sigla. "Magugustuhan nila yan, sigurado." "Kakausapin mo si Mama, di ba?" Tanong ni Laya, puno ng pag-asa. "Sasabihin mong hindi ito galing sa pera ng mga Monteverde. Sasabihin mong galing ito sa sarili kong pagsisikap." Tumango si Dalisay, ngunit umiwas ito ng tingin. "Oh, mahal, kakausapin ko si Mama." Isang pangakong narinig na niya noon, isang pangakong laging napapako sa tingin pa lang ng kanyang ina. Kinabukasan, habang nag-aayos si Laya ng mga gamit na dadalhin niya, natanaw niya mula sa bintana ng kanilang silid si Tita Marisol na masayang nakikipagkwentuhan sa iba pa nilang mga tiyahin sa hardin. Nakita niya kung paano sila bumubulong, tumatawa, at pagkatapos ay sabay-sabay na titingin sa direksyon ng kanyang bintana. Para silang mga buwitreng nag-aabang, handang manila sa anumang kahinaan na kanyang ipapakita. Alam niya, nararamdaman niya, na ang kanyang pinaplanong pag-uwi ang kanilang pinagpipiestahan. Nagpatuloy siya sa pag-aayos, pilit na iwinawaksi ang kanilang mga anino. Inilagay niya ang 2 kahon ng regalo sa ibabaw ng kanyang mga damit sa maleta, na para bang iyon ang korona ng kanyang munting tagumpay. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Bumukas ito at pumasok si Senyora Amora. Hindi ito nagsalita. Ang mga mata nito ay agad na napako sa nakabukas na maleta, partikular sa 2 kahon ng regalo. Naglakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. "Magagarang regalo," sabi ni Senyora Amora. Hindi yun tanong, kundi isang paghatol. Naramdaman ni Laya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Mama, galing po ito sa sarili kong ipon. Para po sana kay nanay at tatay." Hindi sumagot ang matanda. Tinitigan lang nito ang mga regalo na para bang ang mga yon ang pinakamalaking banta sa karangalan ng kanilang pamilya. Walang emosyong mababasa sa kanyang mukha, ngunit sapat na ang kanyang katahimikan para iparamdam kay Laya na may mali, na may isang bagyong paparating. Pagkatapos ng ilang segundong tila walang katapusan, tumalikod si Senyora Amora at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Bago ito tuluyang makalabas, huminto ito sa may pinto. "Tawagin mo ako sa sala kapag handa ka ng makipag-usap,"
sabi nito. Hindi man lang lumingon. Naiwan si Laya na nakatayo. Ang puso niya'y kumakarera. Sa kaba, ilang sandali pa, isang kasambahay ang kumatok at pumasok. Pinapatawag na po kayo ni Senyora sa sala, Ma'am Laya. Napakagatlabi si Laya. Ito na yon, ang paghuhukom. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang maleta at sumunod sa kasambahay. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Senyora Amora na nakaupo sa paborito nitong silyang tila isang trono, naghihintay. Maupo ka, Laya, utos nito. Umupo si Laya sa silyang nasa tapat niya. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na hahatulan. Tinitigan siya ni Senyora Amora ng diretso sa mata. Napagdesisyonan ko na ang tungkol sa pag-uwi mo, malamig na sabi ng matanda. Pero meron akong isang kondisyon. Ang sala ng mga Monteverde ay puno ng mga antigo at mamahaling palamuti. Ngunit para kay Laya, ang hangin sa loob nito ngayon ay kasing lamig at kasing bigat ng isang puntod. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang sofa habang ang kanyang biyenan ay nanatiling nakaupo sa kanyang silyang tila trono. Ang mukha ay isang blangkong canvas na walang mababakas na anumang emosyon. Nasa tabi ng bintana si Tita Marisol, nagkukunwaring dinidiligan ng isang halaman. Ngunit ang kanyang mga tainga ay halatang nakatuon sa bawat salita. Ang kondisyon ko ay simple lang, Laya. Pagpapatuloy ni Senyora Amora, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Hindi mo maaring dalhin ang mga regalong iyon. Parang isang suntok sa sikmura ang naririnig ni Laya. Pipo? Pero mama, pinag-ipunan ko po iyon. Hindi po iyon galing sa pera ng pamilya. Hindi mahalaga kung saan galing ang pera, mariing sabi ni Senyora Amora. Ang mahalaga ay ang impresyon na iiwan niyan kapag dinala mo ang mga gintong alahas at mamahaling relo sa isang simpleng baryo. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng mga tao? Sasabihin nilang nagpapasikat ang mga Monteverde. Sasabihin nilang ipinapamukha natin sa kanila kung gaano sila kahirap. Nakakahiya yon, Laya. Isa yung kahihiyan sa pangalan ng pamilyang ito. Bawat salita ay tumatagos sa puso ni Laya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ang kanyang intensyon. Ngunit ang kanyang dila ay tila na paralisa sa ilalim ng tingin ng kanyang biyenan. Pero, para po iyon sa mga magulang ko. Halos pabulong niyang sabi, ang luhay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kung tunay mong mahal ang iyong mga magulang, hindi mo sila ilalagay sa isang sitwasyon kung saan sila pag-uusapan ng buong baryo. Sagot ni Senyora Amora. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa presyo ng regalo. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Laya ang isang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Tita Marisol. Isang nangiti ng tagumpay. Sa puntong yon pumasok si Dalisay sa sala, halatang nag-aalala. Ma, anong nangyayari dito? Pinapaliwanag ko lang sa asawa mo ang tungkol sa pagpapanatili ng dignidad ng ating pamilya. Sagot ni Senyora Amora, hindi man lang inaalis ang tingin kay Laya. Pero ma, pinaghirapan ni Laya ang mga regalong yon. Pagtatanggol ni Dalisay, kahit na ang boses niya'y halatang takot sa ina. Isang matalim na tingin mula kay Senyora Amora ang nagpatahimik kay Dalisay. Tapos na ang usapan. Tumayo si Senyora Amora at nagbigay ng senyas sa isang kasambahay na kanina pa naghihintay sa gilid. Lumapit ang kasambahay na may dalang isang malaking karton na may tatak ng isang murang brand ng instant noodles. Ito, sabi ni Senyora Amora, itinuturo ang kahon. Ito ang dadalhin mo. Napatingin si Laya sa kahon. Pagkatapos ay sa mukha ng kanyang biyenan. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pangarap para sa kanyang mga magulang ay papalitan ng isang kahon ng noodles. Isang kahon na sumisigaw ng insulto at paghamak. Hindi ko po maintindihan, umiiling na sabi ni Laya. Simple lang ang dapat mong maintindihan, Laya, sabi ni Senyora Amora.
Lumapit ito sa kanya. Ang boses ay mas bumaba at mas naging mapanganib. Ikaw ay isang Monteverde ngayon. Ang bawat kilos mo ay sumasalamin sa pamilyang ito. At hindi ko hahayaang magmukha tayong mayabang at mapagmataas dahil lang sa isang sentimental na kapritsyo mo. Hinawakan ni Laya ang kanyang dibdib. Ang sakit ay halos hindi na niya kayang tiisin. Si Dalisay ay nakatayo lang, walang magawa, isang bilanggo sa pagitan ng pagmamahal sa asawa at takot sa ina. Si Tita Marisol naman ay halatang nagagalak sa nasasaksihan. Sa huli, walang nagawa si Laya kundi tumango. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Dahan-dahan, inabot ng nanginginig niyang mga kamay ang kahon ng noodles. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng buong mundo. Ang bigat ng kanyang pagkatalo. Tandaan mo, Laya, ang huling sinabi ni Senyora Amora bago ito tuluyang tumalikod at umalis. Ikaw ay isang Monteverde. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na ikakahiya ng pamilyang ito. Naiwan si Laya na nakatayo sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang kahon ng noodles na para bang yun ang simbolo ng kanyang pagkatao sa loob ng bahay na yon. Mura, pansamantala, at walang halaga. Walang imikan sa pagitan ni Laya at Dalisay habang naglalakad sila patungo sa malaking tarangkahan ng Villa Esmeralda. Ang katahimikan ay masakit, mas malakas pa sa anumang salitang maaaring bitawan. Hawak ni Dalisay ang maleta ni Laya sa isang kamay, habang sa isa na may iniaabot nito ang ilang piraso ng pera. Mahal, baon mo, halos pabulong niyang sabi. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Mag-iingat ka ha, tawagan mo ako agad. Pagdating mo doon, isang tango lang ang isinagot ni Laya. Isang pilit ng ngiti ang isinukli niya. Ayaw niyang makita ni Dalisay ang namumuong galit at sakit sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang pera at ang kanyang maleta. Ngunit ang kahon ng noodles, ang simbolo ng kanyang kahihiyan, ay nanatili sa kanyang mga kamay. Ni hindi iyon magawang hawakan o tingnan man lang ni Dalisay. Isang mabilis na halik sa pisngi ang tanging paalam nila. At habang mabagal na sumasara ang bakal na tarangkahan, naramdaman ni Laya na tila iyon ang pinto ng isang hawla kung saan 20 taon siyang namuhay. Sa terminal ng bus, ang ingay at magulong mga tao ay isang malaking kaibahan sa tahimik at plansadong buhay sa mansyon. Umupo si Laya sa isang sulok, ipinatong ang kahon ng noodles sa kanyang kandungan na para bang ito'y isang sanggol na ayaw niyang bitawan. Hindi dahil sa pag-iingat, kundi dahil sa kahihiyan. Ayaw niyang may makakita. Nang makasakay na siya sa bus, pinili niya ang upuan sa tabi ng bintana. Habang umaandar ang sasakyan, pinanood niyang unti-unting lumiliit at naglalaho ang mga nagtataasang gusali ng syudad. Mga gusaling tila walang pakiramdam, malamig at mapanghusga. Pinalitan ang mga ito ng malalawak at luntiang bukirin, ng mga puno, ng kalikasang tila mas nakauunawa. Ngunit ang tanawin ay hindi nagdulot ng ginhawa sa kanyang puso. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng bus, bumabalik ang mga alaala. 20 taon, 20 taon ng pagsunod, ng pagpapakumbaba, ng paglunok sa sariling pride para sa salitang pamilya. Ginawa niya ang lahat para mahalin siya ni Senyora Amora, para tanggapin siya bilang isang tunay na Monteverde. Ngunit ngayon, sa isang iglap, ipinamukha sa kanya na hanggang sa huli, siya ay isang tagalabas pa rin. Naalala niya ang unang araw na tumapak siya sa mansyon bilang nobya ni Dalisay. Puno siya ng pag-asa. Sinalubong siya ng isang mas batang Senyora Amora. Ang mukha nito'y seryoso na noon pa man. Ang unang sinabi nito sa kanya ay, ang pangalan ng Monteverde ay isang malaking responsibilidad, Laya. Sana ay handa kang pasanin yan. Hindi niya alam na ang responsibilidad na yon ay ang paglimot sa sarili niyang pagkatao. Isang matandang babae na nakaupo sa kanyang tapat ang ngumiti sa kanya. Uuwi ka sa pamilya mo, Ineng? Tanong nito.
Tumango si Laya. Siguradong matutuwa sila sa dala mo. Sabi pa ng matanda, itinuturo ang kahon ng noodles. Sa hirap ng buhay ngayon, malaking bagay na yan. Isang pilit at mapait ng ngiti ang isinukli ni Laya. Kung alam lang ng matanda, kung alam lang niya na ang kahon na ito ay hindi simbolo ng tulong, kundi ng insulto. Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw ay napalitan ng kulay kahel na dapit hapon hanggang sa pumasok na ang bus sa arko ng kanyang bayang Sinilangan. Maligayang pagdating sa probinsya ng amihan. Huminto ang bus sa terminal. Bago pa man siya makababa, natanaw na niya mula sa bintana ang dalawang pamilyar na anino na sabik na nag-aabang. Ang kanyang ama, suot ang paborito nitong sombrero, at ang kanyang ina, na walang tigil sa pagkaway. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik at pagmamahal. Sa halip na gumaan, lalong bumigat ang dibdib ni Laya. Bumagsak ang kanyang puso. Paano niya haharapin ang dalawang taong iyon? Paano niya ipapaliwanag ang daladala niyang kahon ng kahihihiyan sa gitna ng kanilang matagal ng pinananabikang pagkikita? Pagkababa pa lang ni Laya sa bus, ang mainit at pamilyar na hangin ng probinsya ng amihan ang agad na sumalubong sa kanya. Ngunit ang init na yon ay hindi sapat para pawiin ang panlalamig na nararamdaman niya sa loob-loob. Laya, anak ko! Ang boses ng kanyang ina, si Aling Elia, ay isang musika sa kanyang pandinig. Sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap, isang yakap na puno ng pananabik at pagmamahal, na 20 taon niyang hindi naramdaman ng ganoon katindi. Niyakap niya pabalik ang ina, isinubsob ang mukha sa balikat nito, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nandito na ang prinsesa namin, sabi naman ng kanyang ama, si Mang Carding, habang marahang tinatapik ang kanyang likod. Ang mga mata nito'y nangungusap ng pagmamalaki. Sa mga sandaling iyon, halos makalimutan ni Laya ang lahat. Ang Villa Esmeralda, si Senyora Amora, ang kahon. Ngunit ang realidad ay mabilis na bumalik nang bitawan siya ng kanyang ina at ang mga mata nito'y napunta sa kanyang daladala. Aba anak, ano itong dala mo? Mukhang mabigat sabi ni Mang Carding at akmang bubuhatin ang kahon ng noodles mula sa mga kamay ni Laya. Huwag na po, batay. Magaan lang po ito. Mabilis na sagot ni Laya, hinigpitan ng hawak sa kahon. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Isang tinging puno ng pagtataka. Ngunit ngumiti lang ang kanyang ina. Halika na anak, marami tayong dapat pag-usapan. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Habang naglalakad sila pauwi sa kanilang simpleng bahay, ang mga kapitbahay ay nagsisilabasan para bumati. Laya, abay kay tagal mong nawala. Dalaga ka pa rin tingnan, Laya. Parang hindi tumatanda. Ngumingiti at tumatango lang si Laya. Ngunit ang bawat bati ay tila isang karayom na tumutusok sa kanya. Dahil alam niya, pagkatapos ng mga papuri, ang susunod na mapapansin ng mga ito ay ang kanyang daladala. At hindi nga siya nagkamali. Aba Elia, ano yang dala ng anak mo? Pasalubong galing Maynila. Tanong ng isang usiserang kapitbahay. Bago pa man makasagot si Laya, inunahan na siya ng kanyang ama na buong pagmamalaking sinagot. Nako, syempre naman, galing pa sa Villa Esmeralda yan. Pilit nang ngumiti si Laya habang ipinapasok ng kanyang ama ang kahon sa loob ng kanilang bahay. Pagpasok nila, ang pamilyar na amoy ng kanilang tahanan ang sumalubong sa kanya. Isang amoy ng pagmamahal at simpleng pamumuhay. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay nabahiran ng kanyang kahihiyan. Ano ba ang laman niyan, anak? Buksan na natin. Masayang sabi ni Aling Elia. Wag na po. Nay, noodles lang po yan. Mahinang sagot ni Laya, umiiwas ng tingin. Natahimik ang kanyang ina. Ang ngiti sa mga labi nito ay unti-unting nawala. Tinitigan nito ang kahon, binabasa ang nakasulat na brand. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Sinubukan itong basagin ni Aling Elia,
sa pamamagitan ng isang pilit na tawa mo. Aaba, syempre. Masarap yan, praktikal. Maraming salamat sa biyenan mo, anak. Sabi nito, ngunit ang boses ay halatang nabibiyak. Siguro abala lang sila masyado, kaya ito na lang ang naipadala. Ang bawat salitang pagtatanggol ng kanyang ina ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Mas gugustuhin pa niyang magalit sila kaysa makita ang pagkabigo sa kanilang mga mata na pilit nilang itinatago. Pumasok sa kusina ang kanyang nakababatang kapatid na si Lita, na kadarating lang mula sa palengke. Si Lita ang kabaligtaran niya, prangka at walang takot magsalita. Ate, nandyan ka na pala. Masayang bati nito, sabay yakap sa kanya. Ngunit mabilis ding napunta ang atensyon nito sa kahon na nasa gitna ng kanilang sala. Kumunot ang noo nito. Ano yan? Tanong ni Lita. Pasalubong ng ate mo. Sagot ni Mang Carding na pilit pinapasigla ang boses. Lumapit si Lita sa kahon at sinilip ito. Tumawa ito ng pagak. Seryoso? Noodles? Tumingin ito kay Laya, ang mga matay puno ng hindi makapaniwalang tingin. Ate, pagkatapos ng 20 taon, ito lang talaga ang pinadala nila sa'yo para sa atin. Ang katahimikan sa Villa Esmeralda ay hindi kailanman naging ganito kabingi para kay Dalisay. Ngayong wala si Laya, ang bawat sulok ng kanilang malaking silid ay tila sumisigaw sa kawalan. Kanina pa siya palakad-lakad, hindi mapakali. Hawak niya ang kanyang telepono, paulit-ulit na tinitingnan ang pangalan ni Laya sa kanyang contacts, ngunit hindi niya magawang pindutin ang call button. Ano ang sasabihin niya? Patawad, mahal, dahil duwag ako? Patawad dahil hinayaan kong apihin ka ng sarili kong ina? Ang mga salita ay tila lason na ayaw lumabas sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay isang mabigat na tanikalang nakapulupot sa kanyang dibdib. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina. Natagpuan niya si Senyora Amora sa hardin, kalmadong nag-aalaga ng mga rosas nito na para bang walang anumang nangyari. Ang payapang eksena ay isang malaking kabalintunaan sa unos na nagaganap sa loob ni Dalisay. Ma, matigas niyang simula. Lumingon si Senyora Amora. Ang mukha ay kalmado pa rin. Dalisay, may kailangan ka? Kailangan nating mag-usap, ma. Sabi niya, sinisikap na kontrolin ang panginginig ng kanyang boses tungkol sa ginawa ninyo kay Laya. Ibinaba ng kanyang ina ang hawak nitong gunting. Ano ang tungkol doon? Pinayagan ko siyang umuwi. Iyon naman ang gusto ninyo, hindi ba? Alam ninyo kung ano ang tinutukoy ko, ma? Giit ni Dalisay. Ang kahon ng noodles. Ipinahiya ninyo siya. Ipinahiya ninyo ako. Bakit, ma? Galit ba kayo sa kanya? Pagkatapos ng 20 taon, hindi niyo pa rin ba siya matanggap? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tumingin si Senyora Amora sa malayo, sa isang malaking puno ng akasya sa dulo ng kanilang hardin. Pagkatapos ay lumingon ito pabalik sa kanya. At sa isang saglit may nakita si Dalisay sa mga mata nito. Isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang bakas ng kalungkutan. Hinubad ng matanda ang suot nitong guwantes. Naglakad ito papasok sa bahay at dumiretso sa kanyang maliit na opisina. Sumunod si Dalisay. Mula sa isang estante, kinuha ni Senyora Amora ang isang lumang litrato na naka-frame. Isang batang Amora ang nasa litrato. Nakasuot ng simpleng damit. Ang buhok ay nakatirintas. Ang nangiti nito ay mahiyain. Ang mga matay puno ng pangarap, ngunit may bahid ng takot. Hindi ko siya kinamumuhian, Dalisay. Mahinang sabi ni Senyora Amora. Ang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Pinoprotektahan ko siya. Napakunot ang noo ni Dalisay. Pinoprotektahan? Sa paanong paraan, ma? Sa pagpapahiya sa kanya. Humarap sa kanya ang ina, ang mga matay seryoso. Alam ko ang pakiramdam ng minamaliit, Dalisay. Alam ko ang pakiramdam ng hinuhusgahan dahil lamang sa iyong pinanggalingan. At alam ko kung paano ang isang tila mapagbigay na regalo ay maaaring maging sandata
ng panunuya sa mga kamay ng mga mainggiting kamag-anak. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa asawa mo. Hindi maintindihan ni Dalisay ang buong kahulugan ng sinabi ng kanyang ina, ngunit naramdaman niya ang bigat nito. Bago pa man siya makapagsalita, isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Aba Dalisay hiho, nandito ka lang pala. Si Tita Marisol, may dalang isang tasa ng tsa, ang pumasok na may pekeng ngingiti sa mga labi. Kamusta na? Nakauwi na ba ng ligtas si Laya? Siguradong tuwang-tuwa ang pamilya niya sa maalalahanin mong regalo. Ang bawat salita ay puno ng lason. Nagtiim ang bagang ni Dalisay. Gusto niyang sumagot, ngunit isang tingin mula sa kanyang ina ang nagpatigil sa kanya. Umalis si Dalisay nang walang imik at bumalik sa kanyang silid. Lalo lamang gulong-gulo ang isip. Pakiramdam niya ay may isang malaking piraso ng palaisipan na hindi niya makita. Umupo siya sa kama, ramdam ang bigat ng kanyang kawalan ng magawa. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Lita, ang kapatid ni Laya. Mabilis niya itong binuksan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog nang malakas nang mabasa ang mga salita. Kuya Dalisay, sobrang tensyonado po dito. Palagay ko po, malapit nang bumigay si Ate Laya. Ang gabing iyon ay dapat sanang puno ng tawanan at masasayang kwentuhan. Noche Buena. Ang pinakahihintay na gabi ng buong taon, ang gabi ng muling pagsasama. Ngunit sa hapagkainan ng pamilya sinagtala, ang katahimikan ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanilang lahat. Ang adobo na paborito ni Laya ay naroon. Mainit pa at mabango, ngunit tila walang sino man ang may ganang kumain. Ang bawat isa ay nakayuko sa kani-kanilang plato, iniiwasan ang mga mata. At isa, ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos. Masarap ang luto mo. Nay, pilit na sabi ni Laya, sinusubukang basagin ang yelo. Salamat anak, sagot ni Aling Elia. Ngunit ang boses nito ay walang sigla. Hindi na napigilan ni Lita ang kanyang sarili. Bakit hindi niyo tawagan si Dalisay ate para malaman niya kung gaano tayo kasaya sa pinadala niyang Noche Buena para sa atin? Lita, tama na. Saway ni Mang Carding, ngunit ang kanyang boses ay kulang sa awtoridad. Halata sa mukha ng matanda ang pagkadismaya. Isang tiyahin nila na nakikikain ang biglang nagsalita na para bang walang kamalay-malay sa tensyon. Nabalitaan ko Laya, malaki raw ang naiambag ng mga Monteverde sa pagpapagawa ng simbahan sa bayan nila. Mayayaman talaga ano? Ang tanong na yon ang naging mitya. Biglang ibinagsak ni Aling Elia ang kanyang kutsara. Nagsimula itong humikbi. Unay mahina, pagkatapos ay lumakas. Anong silbi ng malaking simbahan? Umiiyak niyang sabi. Kung ang sarili nilang manugang ay ginaganito nila, anong silbi ng yaman kung hindi nila kayang bigyan ng kaunting dignidad ang anak ko? Tumingin siya kay Laya, ang mga matay puno ng pinaghalong awa at sakit. Sana hindi ka na lang umuwi anak. Sana nagdahilan ka na lang. Mas gugustuhin ko pang isipin na abala ka kaysa umuwi ka dito, na dala-dala ang ganitong kahihiyan. Hindi mo ba alam kung ano ang sinasabi ng mga kapitbahay sa likuran natin? Na pinakasalan mo lang daw ang isang Monteverde para maging utusan nila? Bawat salita ng kanyang ina ay isang punyal na sumasaksak ng paulit-ulit sa puso ni Laya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitimpi, lahat ng luhang nilunok niya sa loob ng 20 taon, lahat ng yon ay biglang sumabog. Tama na po. Sigaw niya, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sigaw na yon ay nagpatigil sa lahat. Napatayo siya. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang mga luhay bumabagsak na tila ulan sa kanyang mga pisngi. Patawad po. Umiiyak niyang sabi. Patawad kung binigo ko kayo.
Patawad kung ang tingin ninyo sa akin ay kahiya-hiya. Ginawa ko naman po ang lahat. Ginawa ko ang lahat para maging mabuting asawa, mabuting manugang, pero kulang pa rin pala. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila, sa kanyang ina, sa kanyang ama, sa kanyang kapatid. Hindi ninyo alam kung gaano kasakit. Hindi ninyo alam ang pakiramdam na laging nakayuko. Akala ko pag-uwi ko dito, makakahanap ako ng lakas. Pero dito ko pa pala mararamdaman na wala talaga akong halaga. Hindi na niya kinaya. Napasubsob siya sa lamesa. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng kanyang pag-iyak. Isang pag-iyak na puno ng sakit, pagod, at kawalan ng pag-asa. Ang lahat ay natigilan. Ngayon lang nila nakitang ganoon si Laya. Ang kanilang Laya na laging matatag, laging nakangiti. Si Mang Carding, ang kanyang amang laging tahimik, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ngayon lang lumabas. Kinuha niya ang kahon ng noodles mula sa sahig. Hindi na ako papayag na ang walang kwentang kahon na ito ang sisira sa pamilya natin. Matigas niyang sabi. Humakbang siya patungo sa kusina. Anong gagawin mo, Carding? Nag-aalalang tanong ni Aling Elia. Hindi sumagot si Mang Carding. Kumuha siya ng isang malaking kutsilyo. Bumalik siya sa sala. Ang muka ay determinado. Sa isang malakas na kalabog, ibinagsak niya ang kahon sa sahig. Itinaas niya ang kutsilyo. Tama na. Ang sigaw niya. Ang boses ay kumakalabog sa buong kabahayan. Para matapos na ang lahat ng ito, bubuksan ko itong kahon ng demonyo at titingnan natin kung ano ba talaga ang laman nito. Ang tunog ng kutsilyong humihiwa sa karton ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng sala. Bawat mata ay nakatutok kay Mang Carding na may determinasyon sa mukha habang winawakwak ang kahon na naging sentro ng kanilang pasakit. Napatigil sa pag-iyak si Laya. Itinaas niya ang kanyang ulo mula sa pagkakayuko sa lamesa. Ang kanyang mga matang namumugto ay nakapako sa ginagawa ng ama. Sa isang malakas na hila, tuluyang nabuksan ni Mang Carding ang kahon. Ang lahat ay napasinghap. Sa ilalim ng hiwa, walang laman, kundi ang inaasahan nila, mga pakete ng instant noodles na kasalansan ng maayos. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Lita. Sabi sa inyo noodles lang talaga. Ngunit hindi tumigil si Mang Carding. May kung anong naguudyok sa kanya. May kakaiba sa ayos ng mga noodles. Inilabas niya ang unang hanay ng mga pakete. Pagkatapos ay ang pangalawa. At doon, sa ilalim ng mga patong-patong na noodles, ang kanilang mga mundo ay tumigil. Hindi na noodles ang kanilang nakikita. Ang nakikita nila ay mga makakapal na bigkis ng pera, tig-1,000 piso, bawat isa, maingat na binalot sa plastik. Sa tabi ng mga ito ay may 2 maliliit na kahon ng alahas. At sa ibabaw ng lahat ng iyon, isang puting sobre, selyado at makapal. Ano? Ano to? Nauutal na tanong ni Aling Elia. Dahan-dahang lumalapit na, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Walang makapagsalita. Si Lita ay napanganga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Maging si Laya ay natigilan. Ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang lahat. Dahan-dahang dinampot ni Mang Carding ang isa sa mga kahon ng alahas at binuksan ito. Kumislap sa ilaw ang gintong kwintas na pinangarap ni Laya para sa kanyang ina. Binuksan niya ang isa pa at naroon ang relong para sana sa kanya. Ito ang mga regalo mo, anak. Nanginginig ang boses na sabi ni Mang Carding. Nakatingin kay Laya. Ngunit ang mga mata ni Laya ay nasa puting sobre. Tila may sariling isip. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinuha iyon mula sa kahon. Pamilyar ang sulat kamay na nakasulat sa labas. Para sa aking anak, Laya. Ang sulat kamay ni Senyora Amora Monteverde. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang sobre. Sa loob, may isang nakatuping liham
at isa pang dokumento na nakatupi rin ng maingat. Inuna niyang tignan ang liham, pero bago niya pa yon mabuksan ng tuluyan, ang kanyang pansin ay nakuha ng isa pang dokumento. Mas makapal ito, mas formal. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang kanyang paghinga ay biglang natigil. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang hawak niya ay hindi isang ordinaryong papel. Nakasulat sa itaas ang mga salitang malinaw at hindi maikakaila. Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Reformang Pansakahan. Sa ibaba nito, nakalagay ang mga salitang titulo ng lupa. At sa ilalim ng pangalan ng nagmamay-ari, nakasulat ang mga pangalan ng kanyang mga magulang, Ricardo Sinagtala at Elia Sinagtala. Napatingin siya sa kanyang ama at ina, na ngayon ay nakatingin na rin sa papel na hawak niya. Nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkabigla. Si Laya ay napahawak sa kanyang dibdib. Sinusubukang huminga. Pera, alahas, at ngayon, isang titulo ng lupa, isang piraso ng lupain sa kanilang sariling probinsya, nakapangalan sa kanyang mga magulang. Isang regalong hindi nila kailanman pinangarap. Isang regalong nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng pera sa loob ng kahon. Isang regalong itinago sa ilalim ng isang kahon ng murang noodles. At ngayon, ang tanging natitira na lang na magpapaliwanag ng lahat ay ang liham na nasa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga kamay ni Laya habang dahan-dahan niyang binubuklat ang liham. Ang bawat tupi ng papel ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanya mula sa katotohanan. Sa pagbukas nito, ang pamilyar na sulat kamay ni Senyora Amora, na dati tila malamig at matigas, ngayon ay may dalang kakaibang bigat. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa ng malakas. Ang kanyang boses na kanina lang ay basag sa pag-iyak, ngayon ay mahina at nag-aalangan. Mahal kong anak, Laya. Ang simpleng panimulang yun pa lang ay sapat na para magsimulang mamuo muli ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya kailanman tinawag na anak ng kanyang biyenan. Kung binabasa mo ito ngayon, ibig sabihin ay natuklasan mo na ang lahat. Patawarin mo ako, anak, kung kinailangan kong ilagay ka sa kahihiyan. Patawarin mo ako kung ang unang pag-uwi mo sa loob ng maraming taon ay nabalot ng sakit ng kalooban. Napahinto si Laya, huminga ng malalim bago magpatuloy. Ang kanyang ina ay napahawak sa bibig. Ang mga matay hindi maalis sa kanya. Ang kanyang ama naman ay tahimik na nakatayo, nakikinig sa bawat salita. Marahil ay nagtatanong ka kung bakit. Bakit ko ginawa ito? Anak, ang mundo ng mga Monteverde ay isang mundong puno ng pagpapanggap at inggit. Kung dinala mo ang ginto at pera ng lantaran, lalapastanganin ka nila. Gagamitin nila yon laban sa'yo. Sasabihin nilang ginagamit mo ang yaman ng asawa mo para ipagyabang sa iyong pamilya. Ipapamukha nila sa'yo na isa ka pa ring tagalabas. Mas pinili kong ako ang kamuhian nila. Ako ang isipin nilang malupit. Huwag lang masaktan ang puso at dignidad mo sa kanilang mga mata. Isang hikbi ang kumawala kay Aling Elia. Diyos ko po! Bulong nito. Nagpatuloy si Laya sa pagbabasa. Ang kanyang boses ay lalong nanginginig sa bawat salita. Marahil ay hindi mo alam, ngunit bago ako naging isang Monteverde, ako rin ay isang simpleng dalaga na may mga pangarap. Ako rin ay nagmula sa isang pamilyang hindi marangya. Naranasan ko, Laya, ang mga tinging mapanghusga. Naranasan kong iparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat. Ang sakit na yon ay isang sakit na ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi mararanasan ng babaeng mamahalin ng aking anak. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Laya ang sariling mga luha. Bumagsak ang mga ito sa papel. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang lahat ng pagiging istrikto, ang lahat ng pagiging malamig, iyon ay isang baluti. Isang baluting isinuot ni Senyora Amora para protektahan hindi lang ang sarili nito, kundi pati na rin siya.
Ang pera ay nauubos, ang alahas ay maaaring mawala. Ngunit ang lupa ay mananatili. Ito ang aking regalo sa iyong mga magulang, isang bagay na hindi maipagyayabang, isang bagay na magbibigay sa kanila ng seguridad habang buhay. Ito ang aking paraan ng pagsasabing salamat sa pagpapalaki nila sa isang babaeng tulad mo. Ito ang aking paraan para humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko. Ikaw ay isang Monteverde, Laya. Ngunit higit pa riyan, ikaw ang aking anak. Patawad kung ngayon ko lang ito na iparamdam sa'yo. Nagmamahal, Mama Amora. Pagkatapos ng huling salita, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid, na agad ding binasag ng malakas na pag-iyak ni Aling Elia. Nilapitan nito si Laya at niyakap ito ng mahigpit. Patawarin mo kami, anak. Patawarin mo kami sa aming paghuhusga. Umiiyak na sabi nito. Niyakap din sila ni Mang Carding, ang kanilang pamilya na kanina lang ay watak-watak dahil sa pagdududa at sakit, ngayon ay muling buo sa gitna ng pag-unawa at pagmamahal. Dahan-dahang kumalas si Laya sa yakap. May isang bagay pa siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri nanginginig habang hinahanap ang numero ni Senyora Amora. Ilang beses itong nagring bago may sumagot sa kabilang linya. Hello? Ang boses ni Senyora Amora, kahit sa telepono, ay tunog nag-aalala. Sinubukang magsalita ni Laya, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging isang malakas na hikbi lamang ang kanyang naisagot. Isang hikbing puno ng pasasalamat, pag-unawa at pagmamahal. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang mahinang buntong hininga ang narinig ni Laya mula sa kabilang linya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan na puno ng lambing, isang boses na hindi niya kailanman inakalang maririnig. Naiintindihan mo na ba, anak? Umuwi ka na. Ang biyahe pabalik sa Villa Esmeralda ay ibang-iba sa biyaheng puno ng luha noong papaalis si Laya. Kung noon, ang bawat kilometrong tinatakbo ng bus ay tila isang pabigat sa kanyang dibdib. Ngayon, ang bawat kilometro ay tila isang paggaan. Ang tanawin sa labas ng bintana ay hindi na kulay abo at malungkot. Ito'y puno ng kulay at pag-asa. Nang bumaba siya sa tapat ng malaking tarangkahan ng mansyon, hindi na niya ito tiningnan bilang rehas ng isang hawla. Ito na ngayon ang pinto ng isang tahanan. Isang tahanang sa wakas, pagkatapos ng 20 taon, ay buong puso na niyang nauunawaan. Pagpasok niya, si Dalisay ang unang sumalubong sa kanya. Ang mukha ng kanyang asawa ay puno ng pag-aalala na napalitan ng labis na kagaanan nang makita siyang nakangiti. Niyakap siya nito ng mahigpit. Mahal, patawarin mo ako, bulong nito. Shh, tapos na. Mahinang sagot ni Laya, tinatapik ang likod nito. Mula sa malaking hagdanan, dahan-dahang bumaba si Senyora Amora. Nakatayo lang ito sa paanan ng hagdan, nakatingin sa kanila. Walang salitang namutawi. Dahan-dahang kumalas si Laya sa yakap ni Dalisay at humarap sa kanyang biyenan. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang ay hindi na puno ng takot, kundi ng pag-unawa. Huminto siya sa harap ng matanda at doon, sa gitna ng malawak na entrada ng Villa Esmeralda, sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, dahan-dahang itinaas ni Senyora Amora ang kanyang mga kamay at niyakap si Laya. Isang yakap na hindi mahigpit, ngunit puno ng kahulugan. Ramdam ni Laya ang bahagyang panginginig sa mga balikat ng matanda. Sa yakap na yon, naramdaman ni Laya ang lahat. Ang pasasalamat, ang paghingi ng tawad, ang pagtanggap. Naramdaman niyang sa wakas, nakauwi na talaga siya. Kinabukasan, sa almusal, ang hangin ay kapansin-pansing mas magaan. Maging ang mga kasambahay ay tila mas nakangiti.
Si Dalisay ay hindi maalis ang tingin sa kanyang asawa na ngayon ay kumikilos ng may bagong kumpanya sa sarili. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Pumasok si Tita Marisol sa silid kainan. Dala ang dati nitong nangiting puno ng lason. "Aba, nakabalik ka na pala," sabi nito. Ang boses ay tumutulo sa sarkasmo habang umuupo. "Siguradong nag-enjoy ka sa bakasyon mo sa probinsya, Laya. Mukhang sariwa ka ngayon." Noon, ang mga salitang iyon ay sapat na para yumuko si Laya at manahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa ng kape at sinalubong ang tingin ng tiyahin. Isang maliit at payapang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi siya sumagot. Hindi na niya kailangan. Isang mahinang kalansing ng kubyerto sa plato ang pumutol sa namumuong tensyon. Ang lahat ay napatingin kay Senyora Amora. Dahan-dahan itong ibinaba ang kanyang tinidor at kutsilyo. Tumingin ito ng diretso kay Marisol. Ang mga mata ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. "Marisol," mahinahon, ngunit mariing sabi ni Senyora Amora. "Si Laya ay manugang ko. Ang sino mang hindi rumirespeto sa kanya ay hindi rin ako nirerespeto." Natigilan si Marisol. Ang kanyang mapanuyang na ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkabigla. Wala siyang masabi. Sa isang pangungusap, ipinakita ni Senyora Amora sa buong pamilya na nagbago na ang lahat. Si Laya ay hindi na isang anino sa mansyon na ito. Siya ay nasa ilalim na ng proteksyon ng matriarka. Pagkatapos ng almusal, nang paalis na si Laya mula sa kusina, tinawag siya ni Senyora Amora. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang balat ng matanda ay kulubot na, ngunit ang hawak nito ay mainit at matatag. "Mula ngayon," sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad na ngayon lang narinig ni Laya. "Ang kusinang ito ay para sa ating dalawa." Ang kwento tungkol sa isang kahon ng noodles ay mabilis na kumalat sa buong angkan ng mga Monteverde. Ngunit hindi ito kumalat bilang isang tsismis na nakakahiya, kundi bilang isang alamat, isang kwentong nagpapaalala sa lahat ng tunay na kahulugan ng pamilya at pagsasakripisyo. Naging simbolo ito ng pagmamahal na hindi ipinapakita sa halaga ng material na bagay, kundi sa lalim ng pag-unawa at pagprotekta. Hindi na muling nangahas si Tita Marisol na tuyain si Laya. Ang dating mapanuyang ngiti nito ay napalitan ng isang pilit na paggalang. Ang dating mga hipag na tumitingin sa kanya mula ulo hanggang paa ay siya nang unang bumabati sa kanya. Sa isang iglap, ang anino ng Villa Esmeralda ay nagkaroon ng sarili nitong liwanag, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang namagitan kina Laya at Senyora Amora. Ang kusina, na dati teritoryo ng takot at pag-iingat para kay Laya, ay naging isang lugar ng tawanan at pagbabahaginan. Magkasama silang nagluluto. Ipinapasa ni Senyora Amora ang mga sikretong resipe ng pamilya na dati ipinagkakait nito. Sa pagitan ng paghihiwa ng sibuyas at pagtitimpla ng sabaw, nagkekwentuhan sila. Hindi na bilang isang biyanan at manugang, kundi bilang dalawang babaeng nagkakaintindihan, bilang magkaibigan. Ikinuwento ni Amora ang kanyang kabataan, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap. At sa unang pagkakataon, nakita ni Laya ang tunay na tao sa likod ng maskarang bakal. Sa mga pagtitipon ng pamilya, hindi na si Laya ang laging nasa likod at nagsisilbi. Siya na ang nasa tabi ni Senyora Amora, ang kanyang katuwang. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kumpanya, at ang kumpanyang iyon ay nagbigay sa kanya ng dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Si Dalisay naman, sa bawat araw na lumilipas, ay lalong humahanga sa dalawang pinakamamahal niyang babae. Nakikita niya ang kanyang ina na unti-unting lumalambot, natututong ngumiti ng mas madalas, at nakikita niya ang kanyang asawa na namumukadkad, na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tunay na lugar. Naramdaman niyang nabunutan siya ng isang malaking tinik sa dibdib, ang tinik ng pagiging duwag
dahil ang lakas na hindi niya maibigay kay Laya noon ay natagpuan nito sa pagmamahal ng kanyang ina. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, nakatanggap ng tawag si Laya mula sa kanyang ina sa probinsya ng amihan. "Anak, gusto ko lang magpasalamat ulit." Masayang sabi ni Aling Elia sa kabilang linya. "Nagsimula na si tatay mo na tamnan ng mga puno ng mangga ang bagong lupa natin. Sabi niya, ito raw ang magiging pamana niya sa kanyang mga apo. Hindi mo alam kung gaano kalaking pag-asa ang ibinigay ninyo sa amin." Napangiti si Laya. Ang puso niya'y puno ng kaligayahan. Pagkababa niya ng telepono, nakita niyang nakatingin sa kanya si Senyora Amora. "Ang iyong mga magulang?" tanong nito. Tumango si Laya. "Masayang-masaya po sila, ma." Ngumiti si Senyora Amora, isang tunay at malambing na ngiti. Hinawakan nito ang kamay ni Laya. Walang salitang namutawi sa pagitan nila, ngunit sa kanilang mga mata, ang lahat ay nasabi na. Ang Villa Esmeralda, na dati isang malamig na mansyon, ay naging isang tunay na tahanan, at ang alamat ng kahon ng noodle ay nanatili, isang paalala na ang pinakadakilang pamana ay hindi ang pangalan o ang yaman, kundi ang isang pusong marunong umunawa at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Sa bawat kwento ng buhay, may mga kabanatang puno ng luha at pagsubok. May mga sandaling nararamdaman natin na tayo'y nag-iisa, hindi nauunawaan, at minamaliit. Ganoon nagsimula ang paglalakbay ni Laya Sinagtala, isang babaeng ang tanging hangad ay maging karapat-dapat sa apelyidong kanyang dinala. Isang babaeng nilunok ang sariling pride sa ngalan ng kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay ay nagdala sa kanya sa dulo ng kanyang katatagan. Sa isang hapagkainan kung saan dapat sana'y may pagsasalo, doon siya winasak ng pag-aakalang siya'y binigo ng lahat. Ngunit tulad ng kasabihan, sa pinakamadilim na gabi, madalas sumisikat ang pinakamaliwanag na mga bituin. Sa gitna ng kanyang pagkasira, doon niya natagpuan ang katotohanan. Ang katotohanan ay nakakubli sa ilalim ng isang kahon ng murang noodles. Isang katotohanang nagsasabi na ang pagmamahal ay hindi laging matamis pakinggan. Minsan, ito'y tahimik. Minsan, ito'y nagsasakripisyo sa paraang hindi natin agad mauunawaan. Si Senyora Amora Monteverde, sa likod ng kanyang bakal na panlabas, ay isang inang natutong itago ang kanyang pagmamahal para protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang mundong mapanghusga. Ang kanyang pamamaraan ay maaring nagdulot ng sakit sa simula, ngunit ang kanyang intensyon ay purong pag-ibig, isang pag-ibig na mas piniling masaktan ng sarili kaysa hayaang masaktan ng iba. Ang kwento ni Laya at Amora ay higit pa sa kwento ng isang biyenan at manugang. Ito ay isang kwento ng dalawang babaeng nagmula sa magkaibang mundo, ngunit pinag-isa ng isang pusong marunong umunawa. Ito'y isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pinanggalingan, kundi sa kanyang dignidad at sa kabutihan ng kanyang kalooban. Ang pamana ng pamilya Monteverde ay hindi na lamang ang kanilang yaman o pangalan. Ang tunay nilang pamana ngayon ay ang aral na dala ng isang kahon ng noodles, isang aral na ang pinakadakilang regalo sa mundong ito ay ang kakayahang makita ang pagmamahal sa likod ng bawat sakripisyo, gaano man ito kaliit o gaano man ito kakatuwang tignan. At sa susunod na Pasko, habang magkasamang naghahanda ng mga regalo sina Laya at Amora, ang bawat isa ay binalot na hindi sa takot o pag-aalinlangan, kundi sa purong pagmamahal at pagtanggap, isang pagmamahal na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tinig. At dyan po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Ang aral na iniiwan sa atin ng Ang Lihim ng Kahon ng Noodle ay ang pag-unawa na ang tunay na pagmamahal ay madalas na nagsasakripisyo ng tahimik. Ito ay nagtuturo sa atin na tumingin ng higit pa
sa nakikita ng ating mga mata at pakinggan ang tibok ng puso sa likod ng mga salitang hindi nabibigkas. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad at pag-unawa ang pinakamatibay na pundasyon ng bawat pamilya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang ating kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa sakripisyo ni Mama Amora? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. At lagi po naming binabasa ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.